The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to a hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb. And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nasa ikawalong araw na tayo ng ating paggugunita at pagbibigay parangal sa ating mahal na ina sa ating pagnunobena, sapagkat sa araw ng Miyerkules ay ipagdidiriwang natin ang kanyang kapistahan. Maraming salamat at sa bawat araw ay sinasamahan niyo kami, maging dito sa loob ng simbahan ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, o di kaya sa inyong mga tahanan o kung saan man kayo naroon ngayon sa pamamagitan ng ating live stream masses. Kaya malugod ko kayong tinatanggap at binabati sa araw na ito, sa ating pagbubuklod at pagkakaisa sa pagdiwang ng ikawalong araw ng ating pagnunobena. Masaya kapag tayo ay nagkakasama-sama, at masaya kapag tayo ay nagkakaisa at alam natin na hindi tayo nag-iisa. Sapagkat ang pag-iisa ay nakakalungkot. Alam natin yon. Masakit, mahirap, malungkot ang mapag-isa. Na meron kang maraming gustong sabihin, subalit wala kang mapagsabihan. Meron kang gustong yakapin, ngunit walang tao sa tabi mo para mayakap mo. Umayakap ka. Marami kang marahil iniisip at marahil kang nararamdaman, nalilito ka o nangangamba sa mga susunod na pangyayari sa iyong buhay, subalit wala kang makita na kahit isa para man lang mapagsabihan o para man lang maihinga mo kung ano ang iyong nararamdaman. Napakahirap ng pakiramdam na ito. At ang pakiramdam na ito ay nararamdaman ng buong mundo. Marami sa ating mga mahal sa buhay, marami sa ating kakilala, marami sa ating mga kamag-anak at kaibigan, nararanasan ito. O marahil tayo man, at one point in our lives, tayo ay nakakaranas na mapag-isa, malungkot, mangamba, at matakot. At ito ang dahilan kung bakit si Maria ay umalis sa araw na ito. Sa ating ebanghelyo, Nagmamadali siya pupunta sa isang lugar na malayo sa kanyang lugar, sapagkat pagkatapos siyang dalawin ng anghel at sabihin ng anghel sa kanya na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos at siya ay magdadalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at pagkatapos siyang magtanong at magsabi ng kanyang hinaing, ay sinabi ng anghel sa kanya, walang imposible sa Panginoon. Kaya nung binanggit ng anghel ito, ay ang wika lamang ng ating mahal na ina, "Ako ay isang alipin o alagad ng Diyos. Maganap nawa sa akin kung ano ang iyong sinabi, sapagkat ang iyong sinabi ay galing sa Diyos. At ako ay may pananampalataya sa Diyos. I am the humble servant of God. Let it be done unto me according to your word." And after Mary uttered these words, the angel departed from her. The angel left her with no more other explanations.
And then Mary was left all by herself. Nag-isa, mapag-isa, o nag-iisa. Marahil marami pa siyang gustong itanong, marahil marami pa siyang gustong ipaliwanag ang anghel tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Ano bang ibig sabihin na magiging ina ng anak ng Diyos at maglalang o magdalang tao, no, sa pamamagitan ng banal na espiritu. Paano ang aking magiging asawa na si Jose na naghihintay ng araw ng aming kasal? No, marahil siyang itanong, paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito? Paano mo ako tutulungan? How would you guide me, and protect me from even the dangers and the harms that are coming to me? But then the angel left her. Mahirap mapag-isa, marami kang tanong, marami kang pangamba, at mayroon kang takot. Wala kang mapagsabihan. Hindi naman maaari sabihin agad ni Maria sa kanyang mga magulang sapagkat hindi naman sila agad-agad maniniwala sa kung ano man ang kanyang sasabihin, at lalong-lalong hindi niya pwedeng sabihin kay Jose na kanyang magiging kabiyak in the very near future. And then Mary remembered one thing that the angel said, your kinswoman Elizabeth, your relative Elizabeth, she is on her 6th month now. So, despite her old age, no, sa kabila ng kanyang katandaan, siya ay nagdadalang tao. At ngayon ay siya nasa ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. At yun lamang ang naisip ni Maria na sinabi ng anghel sa kanya, ito lamang ang tanging paraan para maibsan ko ang aking nararamdaman. Kaya madaling araw, nagmamadali si Maria, pumunta siya sa kanyang kamag-anak na si Isabel o si Elizabeth. Why? Why Elizabeth of all people? Because it takes one to understand the other. Doon lamang tayo makakakuha, no, ng ating sagot sa mga tanong kapag ang mga taong nilapitan natin kinakaranas din katulad ng naranasan natin, because they could easily understand what we feel, they could easily understand what we say. Minsan nga kapag ang dalawang tao ay nagkakaintindihan sapagkat alam na o pareho sila ng karanasan, hindi na kailangan ng mga salita para kayo ay magkaunawaan. Kaya nga sasabihin ng isang tao, I know what you are feeling. I know and I understand, no, what you are saying. I've been there. I also have done that. No, napakasarap pakinggan kapag may isang tao na sasabihin sa atin, no, na sa ating pag-iisa at sa ating kalituhan, ay may magsasabi sa atin, I've been there. I know what you feel. I understand every word that you say. Kaya nga, ang araw na ito, no, ay pagugunitan natin ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Isabel. At sa pagdalaw na ito, no, nakikita natin na ang ating mahal na ina, siya yung nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng kasama, nangangailangan, no, ng isang taong makinig at umunawa sa kanya. Sapagkat sa kanyang murang edad, marahil ay hindi pa niya naiintindihan ang mga nangyayari sa kanya. Kagaya ng sinabi ko kanina, sa ating mundo ngayon, marami sa atin o lahat tayo ay nakaranas ng ganitong damdamin o karanasan. Mapag-isa, walang masulingan, walang mapuntahan, walang mapagsabihan. At tunay na tunay ang karanasan na ito sa mga sandaling ito, no, itong mga nakaraang buwan at itong nakaraang taon. No? We were so isolated. At sa mga sandaling ito, ang mga ospital natin ay punong-puno ng mga pasyente, punong-puno ng mga taong may sakit, at marami sa kanila ay may sakit na COVID-19. Punong-puno ang hospital, subalit napakalungkot sa loob nito. Bakit? Because most of the patients there are in their solitary confinement. Nag-iisa. Walang makalapit sa kanila. Walang mapagsabihan, walang masulingan, walang mapuntahan. Marahil ay marami silang gustong sabihin, maraming pagkalito, takot na takot. Makakauwi pa kaya ako? Gagaling pa kaya ako? And these are not just news that we hear, no, from the TV or the social media, or we read in the newspapers. These are real news that come into us in a personal way. Nasa messenger inbox natin, no?
nandoon sa telepono natin, hindi mga balita na naririnig natin, no, sa iba, kundi ito yung mga balita na diretso sa atin, mga balita na hindi lamang ng mga taong walang pangalan o hindi natin kakilala, mga balita tungkol sa mga taong kilala natin, tungkol sa mga taong may mukha, tungkol sa mga taong malapit sa atin. Marahil ito'y kamag-anak, ito'y kaibigan, ito ay miyembro ng ating pamilya. The news is so real. The pain is so real. And they are so alone right now. And Mary is also visiting us today, every day of our lives. But this time, Mary is visiting us because she is not in need. She does not need understanding. Now she knew. Alam ko, kung ikaw ay nag-iisa, andito ako. Dadalaw ako sa iyo, hindi dahil kailangan ko ng sagot sa aking mga tanong, kundi para sabihin sa iyo na uunawaan ko kung ano ang iyong nararamdaman. I've been there. I have done that. And the Lord did not abandon me. Kaya nga mamaya, pagkatapos ng misang ito, makikita niyo sa labas ng ating simbahan, ay inihahanda natin ang ating mahal na ina, no, the replica image of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Mayroon tayong sinimulang tradisyon dito, o may mga tradisyon tayo dito sa Manaoag, ng ating mahal na ina. No? We have 3 or even more images that goes around, all over the country, and even to other parts of the world. And we call it the visiting image of Our Lady of the Rosary of Manaoag. At mamaya, ang ating visiting image ay pupunta sa iba't ibang parokya ng ating diocese, no, dito sa Pangasinan, to tell people and to make everyone, no, realize, if you cannot come to me, I will go to you. Andito ako. Kung hindi ka makarating sa Manaoag, sa simbahan, sa aking luklukan, no, sa aking dambana, ako ang pupunta sa inyong mga tahanan. I will be passing by your house today to tell you and to make you feel, I am here. I know that you need somebody to air out whatever you feel. I know you need someone to be there by your side at this very moment. I know that you are afraid. I know that you are confused. I know the feeling. I understand your experience. I am here. I will be going to you. Hindi naman kailangan magkasakit tayo para dalawin tayo ng mahal na ina. Sa bawat sandali na tayo ay nalilito, sa bawat sandali na tayo nahihirapan, sa bawat sandali na tayo nalulungkot at natatakot, she is here, always coming into our lives, only if we allow her, no, to enter our hearts. And then, she is there to simply tell us, I know and I did understand because God did not abandon me. And God will not abandon you. I am here to take all your prayers, your supplications, your heartaches. Ako ang magdadala nito sa aking anak. Manalig ka sa akin, maniwala sa kapangyarihan ng mapagmahal na Diyos. Nothing is impossible with God. Believe, I am here with you. You are not and will never be alone.